Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, ngayon po ay April 12, napakatuloy ng araw, katatapos lang po ng mahal na araw. So yung Holy Week, sana po ay, kasi napakarami pong napapanood sa TV, hindi ko po alam, at saka sa kahit nasa gadget, marami kayong mapapanood tungkol sa kay Jesus Christ. Sana marami tayong natutuhan. Ako po kasi ay iniisip ko nga po yon, yung mga paulit-ulit po, di ba yung 7 last word, di ba? Tapos yung kahuli lang nga doon, yung it is finished, yan po. Yung naganap na, di ba? So, natapos na. So, kaya nga po napakahalaga na ngayon po ay may natapos na at tayo po ay dapat magsaya. Pag pinag-usapan ay ang pananampalataya kay Jesus Christ. Kasi po, marami po sa atin ay galing po sa pananampalataya na nung una ay taon-taon naniniwala na namatay si Jesus Christ, di ba? So isa po ako doon at isa po rin po ako sa naniniwala noon na kailangan maghirap, kailangan makaisa tayo sa hirap, kaya ako'y bahagi na nagpapahirap sa katawan, hindi pa ako nasusugat ng katawan, hindi po ako yung kasamahan ko, yung grupo ko, nagpapasan ng krus at kami po yung mga nakatapak na habang daan ay nagdaan ng langin, paulit-ulit, na meron yung butil-butil, di ba? Yun po ang gawain namin, na walang saplot ng paa, so naglalakad ka sa kalsada. So, ang paniniwala ko noon ay, kasi naghirap ang Panginoon, di ba? Pag nakikita mo nga, lalo na sa tikay, kasi nung araw nung bata pa ako, bata pa naman, di ba? Nung bata pa ako ay nanonood kami dyan ng Sinakulo, yan. Tuwan-tuwa ako dyan kasi yung, so nagkaroon pa ng pag-promote, Kasi noon ang stage noon ay umuga kasi yung kabayan lang Kaya pagka tuwan-tuwa ako doon nung bata ako. Kaya inaabangan namin yon. Pero noon pa man, tuwan-tuwa lang ako pero hindi ko naintindihan. Kasi nung lumaki ako, ayan, maraming bisyo, ganun din, hindi man nabago buhay ko. So say? Nung buti na lang, nakakilala ko sa Panginoon, so yun po ang kwento na bago ang buhay ko. So maraming bagay na ngayon po, siguro ginagawa natin ngayon, baka tayo nag-aalinlangan pa o nagmadalawang isip pa, buhay po ang Diyos, hindi siya namamatay taon-taon. Amen? At yung preaching nung nakaraan, di ba? Napakahalaga po na maintindihan natin. At yung mensahe po, at sana tama nga sana tayo, dahil mahal na araw, tama po, pinagdidiwang natin yung kamatayan ni Jesus Christ, inaalala natin, yan po. At pinagdidiwang natin ang muli niyang pagkabuhay, so tama po yun. Pero ang mali po, nga po, ginagawa lang tradisyon, di ba? Wala naman sa puso. Kasi isa rin po ako doon sa mga salubong sa yung pagkabuhay, di ba? Tapos kasayaw. Kasayaw kami ganyan, pero may tagay yun. Tapos may bulak-bulaklak pa. Kaya nga, kasama ako doon. Hindi ako nahihiya. Bakit? Hindi ko nahihiya ang Diyos ko. Pero ngayon, di ba, sa tama na ako. Pero kung minsan, di ba, kaya ako po ay pag nasa labas, kumakanta ako malakas Pagkakain dito, malakas din ako Hindi ko bago yung tone ko Kasi hindi ko naman kinahiya Kasi nung araw, hindi ako nahiya Sumasayaw mo nga ako, ganyan pa nga, di ba? Parang masagwa, sagwa. Ganun na sayaw namin, di ba? Tapos may tugtog pa doon, tapos mayroong musiko, di ba? So, siguro pamilya kayo dyan. At yan nakikita pa rin natin ngayon. Pero mga kapatid, ang ating Diyos ay buhay na. Amen? At ang benepisyo po ng kanyang pangunahing pagkabuhay, ito po yung isa sa pag-aralan natin. So maraming benepisyo na binigay sa atin ng Panginoon ng kanyang kamatayan sa krus dahil siya lang ang namagitan para sa atin. Makita natin pag-uusapan sa Hebreo chapter 10 verse 19. So isang verse lang kinuha ko. Okay. Hebreo 10:19. Brad, nakasulat ba dyan? Ang salita ng Diyos. Tapos New King James Version sa English. Okay, kung nariyan na po kayo, ang sabi dito, sige, sundan na lang po niyo ako. Kaya nga, sa salita ng Diyos, translation, dito ko po babasahin sa akin. Kaya nga mga kapatid, malaya na tayo makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus,
doon po sa atin sa MBB. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesucristo, ni Jesus. Opo. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. So, doon po sa kapitbahay namin, nung una pa lang yung mga internet, hindi man lahat ng bahay noon ay may internet eh. Bihira lang, yung may kakayanan lang. Hindi man mapakayaman ng kapitbahay namin, mababa ang bahay niya kasi dati lalagay yung antena sa ibabaw, di ba? So, tabi kasi ng kasada siya, ipapasok sa amin. So, napapansin po nung may-ari at napapansin ko, ang daming standby ng mga kabataan doon sa tabi ng pader. Tapos nung bandang huli, pinagbawal. Nilagyan, bawal mag-standby dito. Tapos tinabdan ng mga halaman, tsaka yung mga halaman nakabitin para wala na talagang mag-standby. Sabi ko, bakit kaya? Tapos nahalaman ko, nakimarites, nahalaman ko na may internet pala doon, di ba? Pwede pala yun, yung kasi mga kabataan, pag dumikit ka doon pala, pag dumikit pala doon, nakuha mo na yung, ewan ko, paano yun, di ko alam naman ang technology. Nadikit siya doon, nakakahigop. Tama ba sa akin? Nakakahigop o nakakakuha ng signal. Ganun. Nakakasagap. Ayan. Okay. Nung pinagbawal, wala na. Bawal na. Ang merong karapatan lang doon ay yung mga tao na sa loob na naka-apply doon. Na may-ari ng internet. Amen? So, ang ating pag-uusapan ngayon ay, malaya na tayo ngayon. Kung ikaw na kay Kristo, sabi nga, malaya na tayong makakalapit sa trono ng mahabaging Diyos. So, free access to the throne of God. Yun po binigay kong pamagat sa ating pag-uusapan. Free access to the throne of God. Kasi po ganun nga po nangyari. Sa ngayon, may kanya-kanya na tayong internet. Karamihan ng bahay ngayon, bihira na po ang walang internet. Pero ganun pa man, ikaw rin ang may karapatan. Lahat ng naka-apply doon at nakapangalan doon, siya ang may karapatan, di ba? So, tandaan po natin na pagdating po sa Panginoon, hindi nakikisagap ka lang. Kasi illegal po yun. Baka peki ka, hindi ikaw ang may-ari. Tingnan mo yung katabi mo, ayan. Baka nakikisagap ka lang kay Lord. Hindi ka talaga kay Lord, di ba? Mahirap yung nakikisagap lang, di ba? Maganda doon, saya, kumakanta, tsaka maraming mga pogi, tsaka maganda doon. Tapos maganda, di ba? Minsan ganun naman talaga eh. Kasi yung muna realidad kasi tao tayo. Kaya lang, ito po ang patotoo. Marami po ako nakakasamang ganyan, nakakausap ng kabataan. Sabi niya, Pastor, alam mo, nung una, pupunta lang ako sa church kasi may crush ako sa loob ng church eh. Pero ngayon, kahit wala yung crush ko, aaten ako. Amen? Hello? Kasi naintindihan niya kung ano sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Hindi yun. Kaya, meron ba tayo dito ngayon? Wala tayo dito ngayon yan. Sabihin natin sa sarili natin. Sabihin mo sa katabi mo, walang ganyan dito. Kung meron man, magsisikat, tumalikod sa iyong kasalanan. Huwag kang pupunta dito dahil sa tao. Huwag pupunta ka dito dahil sa Panginoon. Amen? Hindi kita kinidiscourage, pero tinuturuan lang kita kasi sayang ang panahon. Ba't ka Kaya lang, kahit na gano'n ang motibo ng isang tao, kapag kumilos ng Panginoon, kaya yun po ang pangarap namin. Hindi po yung mahusay na pangangaral, hindi po yung pagandahan ng suot, o ano pa man, ang hinahangad po namin tigapangaral, makakilos ang banal na Espiritu sa inyo at sa akin din na nangangaral. Kasi napakasarap po na madama natin, nakasama natin ng Diyos. Bakit po? Buhay ang Diyos eh. Amen? Inilibing siya sa katlong araw na buhay na muli. At minsan lang yun nangyari. At hindi na paulit-ulit. Hindi po totoo na taon-taon na mamatay si Jesus Christ. Siya ay namang buhay na ngayon forever. Kaya malakas ang loob natin ngayon at tiyak na maranasan natin ito kung tunay ka. Kaya lang hindi mo maranasan ang mga pagpapala ng Panginoon na sinasabi sa Bible na bago ang buhay. Kasi nga, dahil sa dalawa lang yun, tumanggap ka sa Panginoon, matigas ang ulo mo. O talagang hindi mo tinanggap si Jesus Christ kasi nakikisagap ka lang. Parang gano'n. Nakikisagap ka doon sa, nakikiano ka lang doon sa internet ng may internet. O, nakikigaya ka lang. Ayan. So, sa amin, ako'y Siman, napakalaga sa amin yung life jacket. Alam pa yung life jacket?
Ginagamit po yung pagka ikaw ay tumalon sa tubig, lulutang ka, di ba? Ganyan din po, kaya nung nasa barko ko, inuunan ko yung lagi nasa tabi ko yung life jacket, tsaka isang balde ng tinapay. Opo. Kasi, maging maayos tayo, di ba? Nakalutang nga, wala kang makakainin. Kaya sabi ko, lalo pag ang biyahe po namin noon na Indonesia, Brunei, kumisan doon kami na 3 araw kasi kumisan 4 na araw ang biyahe. Sa Middle East, 15 days bago dumating sa Pilipinas yan. Minsan, mahigit pa. Kaya napakatagal po. Akala natin malapit lang ang Middle East. Lalo sa barko na. Pero pag sa airplano, oras lang naman yan. So, ginagawa ko pong unan, lalo pag may bagyo. Naranasan ko po dyan yung bagyo na talagang para yung laruan lang ang barko. Talagang totoo po yun. Kaya nakakatakot. Matakot tayo sa Diyos kasi ang nilikha niya, napakadali na tayo po. Kahit ang Pilipinas, pwedeng palubugin ito, di ba? Pwedeng padala ng malaking lindol, magkawatak-watak. Kasi po ang karagatan pag nakita po niyo yung barko po namin ay nawawalan ng tubig yung tapat ng LEC. Alam po niyo yung LEC, yun po papatakbo sa Kaya yung barko namin parang mapuputol na. Kaya nga ako po doon ay laging sinesecure yung isang latang biskwit, taka yung life jacket ko para maligtas ako, yung katawan ko. So sana wag pong ganon sa spiritual. Gagawin lang natin life jacket si Jesus Christ. Ayoko mapunta sa impyerno, natatakot ako sa impyerno dahil sa impyerno, sabi nga may uod, ang apoy doon na hindi namamatay. So wag tayong matakot doon. Ang katakutan natin ng Diyos, sabi nga sa Bible, yung Diyos na pwede pag namatay ka, pwede ka pang ibulid doon. Pero may pangako ang Diyos buhay siya. Kaya nga siya namatay sa krus para po tayo ibigyan ng malaking pag-asa na hindi tayo mapunta doon po sa parusa. Pero kung binabaliwala natin ang katotohanan ito, hindi po ako hukom. Pero masasabi ko po sa inyo, magsisi ka. Iyon po ang papel namin, mga tagapag-aral. Magsisi ka. Dahil ang pagsisisi ngayon, parang iniiwasan ng mga pastor. Kasi kumisan, may espiritu po kasi sa huling panahon, ang gusto ng mga tao, marinig nila yung gusto nilang marinig. Yung nakakakiliti, yung i-bless ka ng Panginoon, yung makaka-encourage naman, pastor. Paano ka maka-encourage kung namumuhay ka sa kasalanan? Kahit ba napakaganda na encouragement, kung may kasalanan kang ginagawa, basahin niyo ang Biblia, Isaiah 59, verse 2. 59 verse 2, di ba? Ang sala mo naging dahilan, kaya hindi niya marinig ang mga daing mo, mga panalangin mo. At siya naging dahilan ng paglalayo nyo. So, paghihiwalay natin sa Diyos, kasalanan. At yun po, nung namatay si Jesus Christ, so kaya nga po, binubuhat ko na lang yung mahal na araw. Di ba? Kaya nga siya pinako sa krus para po maghirap, para palabas o hindi, para sa iyo, para sa atin lahat. Sa ating lahat, dahil tayong lahat ay makasalanan. Amen. Kaya palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. At alam po natin at pinaniniwalaan ng marami. Pero sa atin, hindi lang pinaniniwalaan, nananampalataya pa ng lubusan sa ating puso. Na si Jesus Christ ay namatay, inilibing, 3 araw na buhay na muli, at siya ngayon ay makit sa langit at siya ay nabubuhay magpakailanman. Amen. Yung po yung pananampalataya na nakagisnan ko. Kaya lang noon, hindi ko pinamumuhay. Wala pa sa puso ko. Kasi po yun ang sinasabi. Di ba? Pahig niya yung pananampalataya. Si Jesus ay namatay. Pinako sa krus, namatay. 3 araw na buhay na muli, siya babalik sa uling panahon. So, lagi siya sabi niyan. Tapos pag alis pagbatihan kayo, peace be with you. Tapos paglabas nag-aaway. Di ba? Minsan ganun Kaya nga merong isang pastor na born again po siya. Ay, yun po, lang nag-share sa kanila, nagtatanong lang sila, sabi nga, lagi nga, peace be with you, tapos paglabas ng simbahan, nakita na lagi nag-aaway, tapos susugal, tapos nagiinom, walang nababago sa buhay. Yun ang nag-trigger sa kanya para magbasa ng Bible. Alam niyo, nagbabasa ako po ng Bible, hindi pa ako born again. Nung panahon ako'y nasa mga bisyo pa. Pero hindi ko lang maintindihan. Pag ako'y nagbasa ng Bible, antok na ako at hindi ko malaman bakit. Kaya magandang pampatulog pala ang Bible nung araw yon. Sabi ko, pagayahin ko nga si pastor. Sabihin, hindi ka pala nagbabasa ng Bible. Gagawin mo,
Pagpapatulog, mahiya kayo. Diba? Di tama yan. Pero sinabi ko lang yan, kasi nung araw talagang ganon. Dali kong antukin pag nagbasa ko ng Bible. Amen? Nung araw hindi pa uso yung mga cellphone. Kaya madalas ako nasa labas. Ang tawag sa amin, bantay poste. Alam niyo yung bantay poste? Nasa labas lang, nakaupo sa highway, tapos minsan yung mga nagdadaang jeep, hulaan tayo, anong number yung holding? Diba, meron ganun eh. Tapos maya-maya, pag wala na inom tayo. Yan ang ugali ko ng aya. Kaya, naintindihan ko yung mga kabataan. Pero ang hindi ko maintindihan, at mahirap po maintindihan, opo. Kaya ikaw nasa Panginoon na, may access ka na sa Panginoon, may kaugnayan ka na sa Panginoon, gumagawa ka pa ng kasalanan. Opo. Yun po ako nag-ano. Kaya po, doon po tayo nakakaroon ng paghuhusga. Siguro kung iyan, matigas ang ulo niyan. Or, baka hindi siya tagwanggap kay Jesus Christ. Baka hindi siya ligtas. Amen? Opo, mag-iisip ang ganon. Kaya nakasulat sa Bible yan. Ang sino man nakakikristo, hindi nakapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat siya may binhi na galing sa Diyos. Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, nagkakasala, pero hindi nagpapatuloy. Amen? Walang perfecto. Baka huwag kayo ma-misinterpret. Pag kayo nagkasala, ano ang provision? Sabi nga, 1 John chapter 1, verse 9. Kung ipapahing na yung mga labi ang iyong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na kayo lilinisin. Pangitan ng kanyang dugo, di ba? At sinabi doon sa 1 Juan chapter 2, verse 1, at kung may nagkasala man sa atin, merong advocate, merong magtatanggol sa atin. Sino yun? Si Jesus Christ. Buhay siya eh. Pagtatanggol tayo, sabi na, Ama, huwag mo munang papatayin siya. Huwag mo munang patawarin mo muna si Ama. Di ba? Kaya kung gagawin po ng Diyos yung katulad nung sa Old Testament, pag nagkasala ka, papatayin ka kagad. May death penalty nung araw. Di ba? Pag nahuli ka nagnakaw, puputulan ka ng kamay. Di ba? Eye to eye, eat to eat. Di ba? Ganyan po ang batas. Ginagawa po yun ng mga Muslim. Saan po galing yan? Sa Bible. Kaya maintindihan po niyo, ngayon nasa biyaya po. Pag sinabing biyaya, wala kang ginawa. Kapakasama mo, pero bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Amen? Kaya mahalin po natin ang pagkakataon yan, kabataan natin. Katulad ko, may edad na ako. Maraming mga bagay na hindi ko sinasabing na-miss ko, kundi mayroong mga bagay din na hindi ko nagawa. Nag-neglect din, na-neglect ko, hindi ko nagawa. Hindi ko naman pinagsisihan kasi nga po, noon wala pa ako sa Panginoon. Buti na lang, buti na lang, 25 years old ako nung ako'y makakilala sa Panginoon. Amen. Bulaan nyo, ilang taon na ako ngayon. Di ba? Hindi na, wala nang hulaan. 65 years old na ako ngayon. Bata pa naman, di ba? Pero ganun pa man, malapit na kami. Malapit na kami. Ayan. Aminado naman po ako doon. At yan ang mas masaganda na madalas ko sinasabi sa inyo, sa lahat na pinupuntahan ko, lahat tayo mamamatay. Amen. Yan ang realidad at katotohanan na nakasulat sa salita ng Diyos. At hindi ka pwedeng mamili. Bakit? Hawak ng Diyos ang ating buhay at pagkatao. Sinong sa inyo ang merong makapagsasabi na makakapunta pa siya sa Amerika at ganito maging buhay niya, pabalik ako dito, bibili ko ng yate at ganito, ganon gagawin ko. So, sino makakapagsabi ng ganon? Pero kung naging tapat ka sa Diyos, lahat ng pangarap mo, pwede mangyari yan. Amen. Kaya sabi nga, lagi kami nag-uusap si Sister Elmi, matutuloy ba tayo? Kasi malapit nang, nag-aantay na laki bumaba yung visa namin. Akala, visa namin. Akala mo, totoo, no? Hindi ko po alam kung maaprobahan kami. Wag lang magkakagera, sabi ko. Kaya galit yung kapatid ko. May gera na, alis pa kayo. Okay. Hindi po kami aalis para magliwaliw, kasi po yun hiling po ng kapatid ko. Siguro pagkakataon nga yun, kasi iniisip ko, pagpunta ko doon, kasi maraming Pilipino doon, makapag-share din ako. Hindi ko iniisip yung lagi puro sarap. Kasi nung mapunta ka ng Baguio, sabi ko nga sa inyo, nakapunta ako ng Baguio, hindi kami nagpunta doon para magliwaliw lang. May pagkakataon, may dala akong trucks, nangaral ako. Naranasan ko, nakita ko yung mga kabataan doon, umiiyak. Magkasimala kasi noon ng COVID. At sabi ko, mahal kayo ng Panginoon. So, binigyan ko sila yung one verse, di ba yung one verse? Romans 6:23. Di ba? May dala ko na maliliit tayo. Dala ko sa Baguio yun.
Kaya pag kayo ay nagliliwaliw, sana may dala kayong bala. Kristiyano kayo, kahit kayo nagliliwaliw. Hindi yung pag nagliliwaliw, sanlibutan kayo. Pag wala, born again. Christian, ganon. Ganon ba yun? Okay, kaya napakahalaga po. Free access to the throne of God. Tayo po yon. May malayang paglapit sa trono ng Diyos. Yan po sa kalangitan in heaven. Kaya tayong lahat po ay ngayon, may kaugnayan na tayo sa Panginoon. At dahil din kay Jesus Christ. Sabi nga po ng ating, ulitin ko po, sabi po dito sa New King James Version, nung verse 19, therefore, brethren, having a boldness to enter the holiest by the blood of Jesus Christ. So, boldness, yung malaya, tuwiran, tayo makakapasok po. Wala nang sagabal, ano po? Wala na pong sagabal. Maliban na lang po kung hindi ka tunay na mananampalataya. So, maliligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng ating ginawa. Kaya nga biyaya yon. Ang inaantay lang ng Diyos, maging totoo ka. Yan, sabihin mo sa tabi mo, tanungin mo, totoo ka ba? Kasi pag hindi ka totoo, ang hirap. Yung nagkukunwari ka, bandang huli, pagsisisihan mo, maraming bagay. Maging totoo ka sa lahat ng bagay. Sabi nga, pastor, ako totoo talaga. Galit ako. Sabi nga, hindi naman ganon. May sinabi naman sa Bible, pag galit ka, wag mong bayang matuksok, maalipin ka ng Satanas, di ba? Yung makapagsalita ka ng masama. Hindi masama ang magalit. Yung sinasabi po doon ay, sabi nga ay, so magbago na po tayo ng ating pag-uugali. Sikapin natin yung mga dating ginagawa natin ay unti-unti po. Hindi naman po biglaan. Unti-unti mabago. So una ay we must be connected to the Lord Jesus Christ. So yung pre-access na yon, yung malaya natin pagkaugnayan sa Diyos, yung pagpasok ko, paglapit sa Diyos. So ang requirement po tayo dito ay we must be connected to the Lord Jesus Christ. So, dapat po tayo naka-connect. Opo, meron tayong ugnayan kay Jesus Christ. Kung hindi po gayon, hindi po tayo makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi po ng John chapter 3 verse 3, di ba? Sana yung popular na mga verses lalo sa mga nagtuturo. Lagi po niyong dapat sama yan, yung mga popular verses sa Bible. Sabi nga lang, John 3:3, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya nga, napakahalaga po na maintindihan natin sa Tagalog, maliban na ang tayo ipanganak na muli, hindi siya makakita, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, maliwanag. Kaya nga, ang born again, hindi po yung religion, kundi yan po ay isang proseso na kailangan na ikaw ay makasalanan, makilala mo na ikaw ay makasalanan, at kilalanin mo na may namatay sa iyong kasalanan, tumubos na iyong kasalanan si Jesus Christ, tanggapin mo siya sa iyong puso, bilang iyong Panginoon at ikapagligtas ng iyong buhay, magsisi ka na iyong kasalanan, isuko mo ang iyong buhay. So, yun ang proseso ng pagiging born again. Kaya ang born again, ay mahirap po sabihin natin, maging born again. O, paano yung born again? Di ba? Kahit si Nicodemo matanda, nagtuturo ng kautusan noon, nagtanong, paano pa ipapanganak ng muli ang isang tao? Matanda na si Nicodemo. Siya po siyang pare o sacerdote ng mga Hudyo sa kanilang religion. Di ba? Iyon po nagtanong sa kanya. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na ngayon bukas tayo sa katotohanan. Kasi po, kung hindi tayo bukas sa katotohanan tungkol kay Jesus Christ, baka hindi ayos ang connection mo kay Jesus Christ. Baka yung connection mo lang dito ay gusto kong pagpalain ng Panginoon, gusto ko i-bless ako ng Panginoon. Huwag po yun ang unahin natin. Bakos, yung po mga bagay na yun, i-add lang sa atin ng Diyos. Idadagdag lang yon. Amen? Huwag kang matakot doon sa mawalan ka ng 1,000,000 para sa Panginoon. Amen? Minsan natatakot tayo eh. Minsan yung kinakausap ng Panginoon, ibigay mo lahat. Marami nagpatotoo po. At mismo ako rin, ginagawa ko yan. Yung anak ko nandito, minsan nag-aaral siya si JB Lin. Binibigyan siya ng allowance ng tita niya sa pag-aaral. May natira siyang 300 na baon niya sa school, pero daldala niya dito. At sabi niya ang Panginoon sa kanya, ibigay mo lahat yung 300 mo. So, sumunod siya. Pag uwi sa bahay,
may natanggap siyang sobre, 3,000. Minuha tayo, minsan, kagad, maganda pala yung pastor, gagawin ko nga. Hindi, baka naman, hindi ko kayo tinutuksong gawin yun. Kasi nangusap ang Panginoon, amen? Sabi mo sa katabi mo, kinakausap ka pa ng Diyos. Pag hindi ka makakausap, baka wala kang connection sa Kanya. Amen? Amen? Opo, topo kasi kaya nga sabi ko sa inyo, ang dami kong iniisip. Kasi maraming kinasabi sa akin ng Panginoon. Amen? Ang miyabang naman ni Pastor. Totoo po. Kasi pag ang iniisip mo ay para sa Panginoon, ang daming sasabihin sa iyo. Totoo po yan. Kasi kaya nga sabi ko, kailan ba tayo pupunta ulit? Sabi sa mga pastor, pupunta ulit tayo sa BMC. Opo. Mamimigay kami ng uli ng lugaw. Hindi kami natuloy nun sa BMC. So, at least, sabi ko, dodoblihin ko yung lulutuin ko. Amen? Kahit sakripisyo ko. Alam niyo kung bakit? Kasi nakita ko yung pangangailangan ng mga tao para madama nila yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kung mangangaral ka, madali eh. Pero ang tao ngayon nangangailangan eh. Lalo pag pupunta ka sa BMC, hindi ko makalimutan yung si tatay. Sabi ko, tay, kumain ka na ba? Hindi eh. Tapos bago kami malis yung kotse namin, bago umalis doon, ay kung namimigay kami, kaya lang may gwardiya eh. Pinagbabawalan kami. Pero binigyan namin. Sabi niya, pwede ba 3? Kasi ang iniisip niya yung mga kasama niya sa loob. Hello? Sa kanya kahit hindi siya kumain. Hello? Kahit tubig lang sa kanya, okay na. Tingnan niyo, kaya masarap ang nasa labas. Kasi doon mapipili kung sino kang tao. At anong kailangan ng tao. Eh dito, di ba? Mamaya, magkape ka lang dyan. So kaya nga po, napakahalaga po, mga kapatid, na tayong lahat ay maging bukas po. Na tayo ay dapat po may connection kay Jesus Christ. Kung may connection kay Jesus Christ, sabi sa Ephesians chapter 2, verse 11 to 13, tapos talon natin sa salita ng Diyos, sa translation, Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. Tapos talong natin sa 18. Talon. Alalahanin nyo, verse 11, alalahanin nyo ang inyong kalagayan nung bilang hentil, ipinanganak kayong hentil at sinasabi ng mga Hudyo na wala kayong kaugnayan sa Diyos dahil hindi kayo katulad nila na mga tuli. Pero ang pagkakatuling ito ay sa laman lamang. Verse 12, ang salita ng Diyos translation, alalahanin rin ninyo na noon ay hindi ninyo pakilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mga mamayan ng Israel at hindi sakop ng mga kasunduan ng Diyos na batay sa pangako niya. Namuhay kayo sa mundong ito nang walang pag-asa at walang Diyos. Verse 13, ngunit ngayon ay nakay Kristo na, malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Verse 18, ngayon, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Amen. Kaya po napakalaga po yan, mga kapatid. Yung sinabi po doon na verse 18, ayan po. Nakasulat ba dyan, Brad? Nailagay ba? Verse 18, ang sabi po doon, ayan, ngayon tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ay nga po kaya nga po yung pagiging born again, yung pagtanggap sa Panginoon, paulit-ulit siya sabi, ito ay binigyan ka ng tatak, binigyan ka ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nanganahan sa loob mo. Hello? At kung wala kang Holy Spirit, hindi ka makakalapit sa Diyos. Bakit? Ang sabi dito, ngayon tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya mga kapatid, paano po nyo sasabihin na tayo po ay dumadalangin naman sa Ama? Yung pangangatwiran ko nung una, naniniwala naman ako sa Diyos, kaya pagtatawanan ko ang mga born again. For 3 years, sinisiran ako ng salita ng Diyos, nakikipagtalo ako dyan. Bakit po? Di boto ako sa aking reliyon. At hindi, higit pa doon. Kasama po ako sa kultong grupo ng mga manggagamot.
Marami ko. Kaya magsimba ako Miyerkules, Biyernes, Linggo. Day ko kayo, di ba? Hello? Namamanata pa ako. Kasi alam niyo kung bakit? Kaya nga po, purihin ng Panginoon kasi po, ang pamilya po namin malapit sa Diyos. Kaya lang, yun nga po, hindi man nababago buhay. Tapos nung ako po ay taningan nga ng 24 hours, mamamatay na ako. So ako po ay 9 years old noon, 10 years old, kaya alam ko na nangyayari. Binigyan ako ng pagkakataong mabuhay. So maraming himala. So, kukwento ko, marami po. Kasi marami akong karanasan na wag na po ninyong pangarapin. Makakita ka ng ganito, makakita ng ganon, makarinig ka ng ganon. So yung mga evil spirit, totoo po yan. Wag po ninyong babaliwalain. Yung pong kaaway. Kasi ang kaaway natin, pag hindi binaliwala mo yan, hindi ka mananalo. Meron ba di ba yung suntukan, di ba? Merong boxing. May dideclare siyang panalo kasi di dumating yung kaaway, di ba? O di panalo siya. Walang kwentang labanan yan, di ba? Ang labanan, bilang Kristiyano, may labanan po tayo. Ang kalaban natin dyan ay hindi tao. Ang kalaban natin dyan ay demonyo. Sa bawat araw, ang gusto niya, tayo po ay mabulit sa kasalanan. Kaya nga po, kailangan kung may connection ka na kay Jesus Christ, wala nang pakialam ngayon si demonyo. Nasa ilalim mo na siya. May kapangyarihan ka na para sa kanya. Hindi na siya makapanaig. Amen? Naniniwala po ba kayo? Kasi pag hindi ganon, mapaglalalangan kayo ng dyablo. Naku, nakulam ako. Naku, nabalis ako. Naku, di ba lahat ng naranasan, puro na lang doon sa spiritual di ba? So bakit antiyan, nabalis ako ni Samantalang malaya na tayo, sabi ng Bible, iyon po ang panlaban natin. Bakit mayroong ganon? Nilawayan, nilawayan, nawala yung kasi naniniwala Kaya nga sabi ng Jesus, kasi mangyari ang iyong paniniwala. Mangyari ang ayon sa iyong paniniwala. Kaya mga kapatid, yung paniniwala mo nangyari yan. Kaya lang, sa Diyos ba yan? Kaya kung minsan nakakasala po tayo. Kaya pag hindi po natin alam ang katotohanan, tuklasin natin. Ngayon kung alam mo na at hindi ka paniniwala, yan ang malaking kasalanan mo. Amen? Pinalaya na tayo. Wala na tayo sa pagkaalipin. Yung mga kulang, wala na yan. Sabihin mo nga, sige Satanas, lumayo ka. Lumayas ka, Satanas, sa harapan ko. Sabi nga Jesus Christ, binigay sa atin yan, bibigyan ka ng kapangyarihan. O yung utang, yung lahat ng kahirapan, lahat ng kakulangan, pwede po, suko natin sa Panginoon. Jesus name. Kaya lang ang part mo, puminto ka. Hindi matatapos yan nang hindi ka minto. Merong kapatiran, 3 po yung kanilang kinukuhanan ng pera. Sabi nga ganito, Pastor, may hilig ka sa Hindi po. Maganda po yung may tip, kasi minsan na ayaw ng pag-usapan yung ganong bagay, di ba? Nanalangin siya, Lord, gusto namin makalaya. Binitawan yung 2. Tapos yung bandang huli, ayun po, binitawan na yung isa. Ngayon, nagkaroon pa sila ng savings sa bangko. Hello? Pero noon, hindi sila makalaya. Bakit po? Pray ka nga ng pray, hindi ka naman nagpapasya, wala kang ginagawa. So, wala rin yon. Lord, baguhin mo ako. Lagi ka naman nakababad doon sa inuman, nakababad ka sa bisyo, nakababad ka kung saan-saan. Paano ka makakalaya? Iyon ang free will. Di ba? Sabi nga, nuturo po namin ito. May free will na binigay sa atin ng Diyos. Kahit nandiyan ang Holy Spirit. Kaya sabi ng Ephesians chapter 4, verse 30, huwag niyong pighatiin, huwag niyong bigyan ng kalungkutan ng Holy Spirit na yung tatak ng inyong pagkakahirang at tatak ng katubusan nyo pagdating ng paghuhukom. Amen. Kaya we must be connected to the Lord Jesus Christ. Kung ngayon ka nakukonekta ka na, ano ginagawa mo? Kaya nga, Hebreo chapter 9 verse 24, sa MBB, Hebreo 9:24, sabi, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan sa langit mismo. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Okay? Kasi sa Old Testament, kung mabasa nyo doon po sa Hebreo chapter 9, meron 2 bahagi yung sambahan. At meron pong
pagitan po, yung una, yung dakong banal at dakong kabanal-banalan. Meron po sa gitna noon na patabing na makapal na kortina. At nung mamatay si Jesus Christ sa krus, di ba? Nahati po, lumindol at nahati po yung kortina mula sa itaas. Hindi pa baba, sa baba pataas. Kasi kung pataas, pababa, pataas ang kortina, mataas pong kortina yon, makapal, napunit. Kung pataas yon, maaaring ginawa lang ng tao. Pero napunit po yan mula sa itaas, pababa. Ang ibig sabihin, binuksan na ng Diyos. Yung direktang ang tao ay makakarekta na sa dakong kabanal-banalan. At yun po yung larawan ngayon ng nasa langit. Nakaupo nyo, si Jesus Christ ngayon, kaya nga po yung kanyang katawan, ang ngayon ay binuksan para maging daan, yung kanyang kamatayan sa krus. Huwag kayong mag-interpret, yung mga pilosopo, katawan, tatadyakan ko ba yung katawan ni Jesus Christ, di ba? So mga simbolo lang po yan, mga figure of speech, siya ang daan. Pag sinabing daan, tatadyakan ba si Jesus Christ? Bisa mayroong ganyan mga pilosopo, di ba? So, daan, siya ang dahilan, siya ang magiging paraan. Siya yung para maging access mo sa langit, magkaroon ka ng access sa langit, di ba? Sa karya ng Diyos, si Jesus Christ. Kaya nga napakahalaga po na lagi tayong lumagay sa kalalagayan natin na tayo ay nakakonekta kay Jesus Christ. Pag hindi ganon, kaya kung minsan nakakalitsi-litsi ang ating buhay at minsan hindi tayo nakakatulong sa gawain ng Panginoon. Bakit po? Imbis na tayo po makapagpala at sabihin ng mga tao na kapaligid sa atin, sasama nga ako sa Kanya, gagayahin ko nga siya, mag-born again din ako. Pero ang dami ko pong nadinig ba't ako mag-born again? Siya nga Ako. Nasabi ko lang katotohanan mga kapatid. Kasi masakit po sa amin na minsan ito po ay ang dami kong nakaharap. Minsan nasa lasing na lasing siya. Tapos nung makita ko, sabi niya sa akin, Pastor! Ay ko, bakit niya? Siyempre, hi. Sabi niya, born again ako. Tapos kinuha yung wallet, pinakita. Ito, may ID ko. Lasing na lasing, ay ID ko. Diba? Grabe. Sana huwag ninyong gayahin yon. At kung may gumagawa nito, sabihan mo siya kung ikaw ay tunay na Kristiyano. May nag-aaway nga doon sa katrabaho ko. Pinag-aawayan, alam mo niya pinag-aawayan? Dugo, pagkain ng ginluguan. Tapos ang dahil nakikinig. Sinaway ko, matanda na po yon. Parehas Kristiyano, yung isa manggagawa ng Diyos. Sinaway ko sila. Di ba kung kumakain ka ng dugo, nakasulat siya sa Bible. O yung isa hindi kumakain ng dinuguan. Hindi naman sa pamagitan ng pagkain ng pagpasok sa karya ng Diyos. Di ba? Kundi yung pagiging matuwid, yung kabanalan. Kaya nasikapin natin, hindi yung mga pagkain. Ano ba kinakain? Kumakain ka ba ng unggoy? O, kumakain ka ng unggoy, okay lang sa iyo, kumain ka ng unggoy, ako hindi kakain. Pero pag nandiyan na, sige, para hindi ka matiis, kakain na rin ako. Bilang missionary, tuturo sa amin yan. Kung ano iyahin sa inyo. Diba, kaya pag pumunta ako sa bahay, inom ka lang ng kape. Pagtitipla ko ng kape, sabi niya, alam ka hindi ko inumin. Nakakahiya naman. Sabihin ko, busog na po ako sa kape. Hindi ko sinasabi yung, para yung nagbibigay, masiyahan, di ba? Kaya pag uwi ko, laki ng tiyan ko. Sa kape. Kaya masarap ang nagmi-ministry, tumataba, di ba? Kaya pala malaki katawan mo, pastor. Hindi naman. Siguro matanda na ako ngayon kasi kulang na sa di ba? Pero nung araw, tumahayo ako, maliit lang katawan ko. Pero ang daming pagkain. Bakit ka mo? Lahat ng pupuntahan mo, kahit mahirap, wala silang pagtitipla ka ng kape, bibili ka pa ng tinapay, dahil nangangaral ka lang. Tingnan nyo, ang ganda. Nagayahin ko nga si pastor, para tumaba ako. Wag ganon. Wag niyo akong gayahin dahil gumagawa ako noon dahil nandito na sa isip ko at sa puso ko yung kahabagan. Paano ang mga tao pag namatay? Saan sila pupunta? Di ba? Hindi naman lahat ng tao pwede kong sabihan, di ba? Pero kung sinisikap ko lang, hindi ako yung hero. Kaya nga sinasabi ko ito, mapakaraming tao nangangailangan po. Kaya kung wala kang connection sa Diyos, hindi mo yan magagawa. Pero kung may connection ka sa Diyos at hindi mo ginagawa, sayang. Hindi kita hinatulan. Sayang ang pagkakataon. Na yung katabi mo pala sa trabaho, kaklase mo, best friend mo, mamamatay pala bukas. Hindi mo sinabihan ngayon na born again ka. Sinabi mong born again ka lang, hindi pala niya alam. Hello? Kumaka ng trucks dito, hindi ka makapag-share. Pwede ba? Ito, pinamimigay namin sa di ba? At least, hindi ka makapagsalita, di bigay mo yung trucks.
Baka bago mamatay yun, di ba? Magsisi ng kanyang kasalanan. Iyan po ang provision. Before na mamatay isang tao, kailangan makapag-repent siya. Pag hindi, at namatay siya, sabi nga, minsan lang tayo mamamatay pagkatapos ay paghuhukom. Maghuhukom na, huhukuman ka na. Wala nang pag-asa pag namatay na. Pero pag buhay, may pag-asa pa. Sikapin natin, makapag-share natin ang mahal natin sa buhay. 1 Timoteo chapter 2, verse 5. Bakit po? Kasi po, sapagkat iisa ang Diyos at ang tagapamagitan sa Diyos sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. So, sa verse 6, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Kaya mga kapatid, kailangan tayong kumonekta kay Jesus Christ kasi siya lang ang tagapamagitan natin sa Diyos. Siya ang tagapamagitan ng Diyos at ng mga tao. Wala nang iba. Kaya kung wala kang connection kay Jesus Christ, hindi ka pwedeng angkinin ng Diyos Ama. Iyon po ang nakasulat sa Bible. Kaya ang hindi nagparangal sa Ama o hindi tumanggap sa Ama, hindi tumatanggap sa anak. Pero ang nagpaparangal at tumatanggap sa anak ay tumatanggap sa Ama. Kaya nga, never na tayo po ay sabihin natin mapupunta tayo sa langit dahil direkta tayo sa Ama. Hindi po. Mawawalan ng saysay, yung sinasabi sa Bible, na mayroong namatay na nakatawang taong si Jesus Christ, 100% naging tao si Jesus Christ. Kaya ang sabi nga dito, yun po ang kinukot ng mga religion, si Jesus Christ ay tao lang. Kasi nakasulat nga naman tagapamagitan sa tao at sa Diyos ay ang taong si Kristo Jesus. Oo nga, tao siya, pero basahin natin ang maraming kabuuan ng Bible sa New Testament. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hello? May pinanggalingan siya, naging tao. Nagkatawang tao, may pinanggalingan siya. Hindi siya nanggaling kay Jose. Si Jose walang ginawa kay Maria. Kaya Virgin Mary. Kaya ang tawag sa kanya, Virgin pa siya, Birhen. Nung pagbuntis si Jesus Christ ni Maria. At si Jose ay tumayo lang ama. Ubang tubusin sa kahihiyan po. Dahil kahihiyan po, yung isang dalaga ay magmuntis na wala namang asawa. Pero katipan niya si Maria. Tama? Dahil kinausap ng Diyos, ng anghel ng Diyos, si Jose, na wag ang mag-atubiling pakasalan si Maria dahil siya naglilihi sa pamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya kung alam mo ang kwento ng Bible, so kahit pag balibalik ta rin, kahit iuntog ang buhay, ang ulo mo, kay Kristo ako, hindi ako bibitaw kasi kilala ko si Kristo. Hindi yung pag dumating na na-busted lang. Ayoko na rin sa born again. Di ba? Meron ganyan Yung pag hindi na satisfied ang laman, balik na lang ako sa dati. Nakakatakot po yan. Yan ang hindi yung totoo. Kaya siguraduhin po nyo kayo ligtas. Kasi ang pag-aaralan natin to ay yung mga pagpapalang ito ay para lang sa mga ligtas. Kaya siguraduhin mo na ikaw ay ligtas. Saan? Sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Hindi yung pagbabago ng buhay, kasi pagbabago ng buhay, may proseso po yan. Mayroong mga tao mabagal, magbago. Meron po ako kasama sa trabaho, nagmumura po nga po yan Lalo yung mga expression nyo, nagmumura, tapos nagagalit. Sinabihan ko siya, hindi pa ako pastor noon, pero bilang Kristiyano, kasi nababasa ko pag may kapatid nagkasala, ituwid mo siya. Di ba? Di ba, nabasa natin yan, yung sabi nga, yung hayag na pagtutuwid, ay mas masarap pa yun doon sa mga yung batag doon sa English so ganun na nga yung secret love, di ba? Yung pagsaway, di ba? Ng hayagan ay mas mabuti doon sa secret love. Iniibig mo nga siya pero hindi naman siya sinusunod o tinutuwid kapag ka nagkamali. So tinuwid ko siya, alam nyo, ang tagal niya, nagsimula siya sa malaking church. For 5 years, umatin na siya. Pero nag-ano siya. Sinabihan ko siya, sabi ko, yung pagmumura, dapat, hindi ba, mawala na sa atin yan. Magbago tayo. After 2 years, naging pastor po siya. At nagpasalamat siya sa akin. Sabi niya, Brother Ray, marunong ka. Sabi ko, bakit marunong? Hindi ako marunong. Hindi ko nga alam yung mga bago pa lang ako Alam kung bakit? Kasi pinamuhay ko lang yung salita ng Diyos. Opo. Hindi po ako nangingimi. Kumisan natatakot ako. Kasi kumisan di ba tayo natatakot pag ang tao itutuwid mo, baka magalit sa akin, di ba? Mamamutampo sa akin, di ba? Di ba? Ganun po tayo mga tao Nako-compromise pa rin ngayon ng truth, di ba?
Alam mo nang mali, hindi mo masabi, baka magalit sa akin eh. Hindi ko hindi ko na inaalantana yon. Ayoko magalit sa akin si Lord. Kaya lang, hindi naman lahat nagagawa ko. Minsan, talaga nagpe-fail din ako. Minsan, nahihiya din ako. Minsan, paano, itutuwid ko ba ito? Minsan ganun. Meron ganun tayong kaisipan, di ba? Pero kung ikaw ay talagang nasa liwanag, sasabihin mo totoo, mali yan eh. Ay, hindi ka mang pastor eh. Kahit hindi ako pastor. Di ba? Yan ang kaso sa Bible, may katungkulan ka. Kaya nga kapatid eh. Yung kapatid mo, mahuhulog na sa balon. Di ba sasabihin, mahuhulog ka. Di ba? Kahit sino ka, hindi ka pastor, may karapatan kang mangaral o sumaway. Hello, kung tunay kang Kristiyano, kung naintindihan nyo. Kaya ngayon ang connection natin kay Jesus Christ eh. Kaya magkakapatid tayo eh. Brother natin si Jesus Christ, di ba? Tinuring tayong kapatid ni Jesus Christ. Kaya nga tayo naging anak ng Diyos dahil siya anak ng Diyos. Ngayon, naging brother natin si Jesus Christ, di ba? Naging Savior natin, naging Lord natin, naging friends natin. Ang daming title na binigay sa atin ng Diyos. So, provision na para tayo ay lahat mahinga natin kay Jesus Christ. Pero hanggang ngayon, di ba? So, sana po ay huwag tayong maalipin ng mga katigasan ng ulo. Kasi yan po ang papatay sa atin sa mga pagkapalang babaksak sana sa iyo. Yan ang humahad lang. Hindi po pera ang kailangan natin. Ang kailangan po natin ay may pera ka na, may kapayapaan ka pa, masaya ka pa. Amen? At hindi ka natatakot ano man ang mangyari. Lalo ngayon, may giyera pa. Paano na ito? Huwag ka magpapanic buying. Hindi nga ako nagpapanik ba? Hindi man ako nagpapanik buying kasi wala akong pera. Nagpapanik lang, pastor. Huwag ka na magpanik. Yan. Magtiwala kay Lord. Amen? Hindi man babaksak yung bigas sa bahay mo, pero tandaan mo, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Hebrews chapter 10, verse 19, kaya nga, mga kapatid, malaya na tayo makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus Christ. Yun po ang ating teksto. Kaya pangalawa, we are now belongs to the citizens of heaven. Tayo mga kasama na o kabilang nasa mga mamamayan ng langit. Ayan, kaalib na tayo, kasama na tayo doon. Bakit po? Dahil kay Jesus Christ. Pilipos chapter 3 verse 20, sabi nga doon, ng MBB, sabi nga doon, Pilipos chapter 3 verse 20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Si Jesus kasi nasa langit na, at tayo kabilang sa mamamayan ng langit. Kaya nga mula sa langit, inaantay po natin. Pero ang mga tao ngayon hindi nakatutok doon sa pagbabalik ng Panginoon o yung rapture. Nakatutok po ngayon kung sa ano po yung gusto ng laman. Mga kapatid, kaya nga po sinasabi sa inyo, hindi po inaalis ng Diyos na tayo po habang nabubuhay ay kailangan natin ang nasa mundong ito. So kailangan lang po natin pera, bahay, kotse, kung ano pa man. Kailangan lang natin yan. Huwag lang natin pagpalit ang Panginoon sa mga bagay na yan. Paano yun? Araw ng linggo, uunahin ng trabaho. Naliban na lang po kung talagang totally. Ayan po. Merong pagkakataon, yan, nagpapalam sa akin, Pastor, kasi nurse eh. Hindi po ako makakatin ng Sunday kasi po may duty ako. Kasi sinumpaan nila yan eh. Sabi ko, umanap ka na lang ng may pananabahan ng gabi. Ganun ang ginagawa niya. Amen? Pero kung pinagpapalit po natin, mga kapatid, hindi ko po kayo hinahatulan. Pero mga kapatid, ikaw ang kapasya sa sarili mo at patunayin mo sa Diyos mo na hindi mo nakikita na sumusubaybay sa iyo, tinanggap mo sa iyong puso, nakakalugod ba ang pagpapasya mo sa buhay mo na pagpalit mo ang araw ng pagsamba dahil lang sa kakailangan mo ang pera. Kaya dumarating, hindi ka makalaya. Hindi kita inuhusgahan, hindi kita dinilitahan. Pero ito ang masasabi sa'yo, ito patotoo talaga. Sa dami nagpaalam sa akin. Sabi niya, for 5 months, sabi niya, Pastor, pwede ba, ay hindi mo na ako attend kasi for 5 months, maganda kasi yung trabaho na to. Over ang kanilang overtime. Laki ng kinakita, kikita siya ng 1,000 a day, mahigit pa. Dahil may overtime pa. After 5 years, bumalik sa akin, Pastor, pwede bang bumalik? Oo. Hindi kita pag-aari ka ng Diyos. Ito ay sa Diyos. Bumalik dito, nung tanongin ko siya, kamusta ka na? Wala rin, Pastor, nangyari. Malaki nga ang kita ko, pero wala rin. Hindi masaya.
Hello? Kinukwento ko ito, totoo po. Kasi kaya sa sarili ko, ayokong malayo sa Diyos. Kasi, oo nga, marami kong pera, pero hungkag naman ang puso ko. Kaya lang maging masaya pag may pera ka. Inom ka. Kasi nung ako binata ganun, masaya ako pag may pera. Kasi paglabas ko, pwede kong bumili ng gin. Mura lang naman ang gin nung araw, di ba? Hello? So, yung barkada ko, pag walang pera, ganun wala kang pera. Ako naman ang sagot ngayon ganun di ba? Magkakapatid kami sa inuman di ba? Kaya, pupunta ako sa barkada kasi doon makakainom ako kahit wala akong pera, di ba? Pag uwi ko, saya na ako. Kaya lang kinabukasan, sakit ng ulo, sakit ng katawan. Hello? Ganyan po ang kalagayan ko. Purihin ng Panginoon. Kaya nga nagkaroon ng connection kay Jesus Christ. Ngayon, kabilang na ako sa mamamayan ng langit, kaya ang pinamumuhay ko ngayon ay bilang mamamayan ng langit. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, tiga-langit ka na. Mamuhay ka ng tiga-langit. Ayan. Paano ba yung pastor? Kasi po, sabi nga, ito po, yung pangako muna ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon sa mga alagad niya. Ito po, John chapter 14 verse 2, MBB, hanggang 3 po yun. Sabi dito, John chapter 14 verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako upang ipanghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Ayan. Tapos sa verse 3, at kapag napaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Kaya mga kapatid, kung alam mo si Jesus Christ ay nandun na sa kaharian ng Diyos, nakaupo sa kanan ng Diyos, ang pangako niya, babalik siya at dadaling ka niya kung saan siya naroroon. Hello? Kaya kung ikaw ay nasa kaisipan mo yung maliwanag na pangako ito ng Diyos, yun ang kasasabikan mo. Minsan ang kinasabihan po natin kailan ba ako makakakotse? Kailan ba ako makakaano? Ako hindi ko pinangarap mapunta ng Ireland. Lagi sinandun ng kapatid ko. Pero ngayon gusto nila pumunta ako doon. Okay lang. Pray ko, kung pagpahintulot ng Panginoon, mapunta kami doon. Kung hindi, okay lang. Masaya rin ako. Amen? Matuloy hindi, okay lang. Amen? Pagpunta ko doon, hindi ko maalam kasi dito ako sa Facebook ko, maganda pala ng maganda pala ng Ireland, di ba? Papagdating doon mahirap di ba? Pero hindi natin pinangarap. Pero ibinibigay ng Panginoon Yung ibig sabihin mga kapatid, kahit hindi ka mangarap, pagka gusto ng Diyos, bibigay sa iyo yan. Minsan, di ba? Pero mangarap ka ng mangarap, kung minsan puro pangarap mo, tutukan mo, kung minsan hindi matupad. Kasi kinakalimutan mo yung paglilingkod kay Lord. Hindi ko po sinasabi lahat ganon. Minsan maraming pinagyaman. Sabi ni Pastor Ruben lagi, inasama niyang loob. Mabait na tao ito. Talagang kabataan pa lang, naging bilyonaryo. Bilyonaryo, mga kapatid. Naging bilyonaryo. Napakabait na tao na yon. Kaya yung sabi ni Pastor, hindi ko muna sa loob ng kapilya, ligtas ka. Bakit po? Kasi po, nung nakapera yun, dumami ang asawa. Pero mananampalataya siya. Umatin sa church. Pwede pala yun. Pwede. Pero sa harap, sa langit, hindi pwede yun. Hello? Opo. Bilyonaryo. Hindi po milyonaryo. Kabataan po siya. Baka wala pang 40 ngayon yun Kabataan siya na mahusay talaga siya, mahusay. Bakit po? Siya nagpasok sa akin sa trabaho sa Maynila noon. Modern technology. Tingnan, modern kami. Modern technology. Yun po ang ginagawa ko noon. Nagagawa ng yung mga canned goods, yan. Yung mga modern technology. Yung mga laser. Ginagawa po namin yan. Nilinis namin yan, ginagawa namin yan. Kaya napakahalaga po yung tayo ay lagi pong isipin natin na hindi na tayo tiga rito sa lupa, tiga langit na tayo. Kaya nga, kung ikaw ay naghihirap ngayon, meron kang amang nasa langit na hindi ka pababayaan. Kaya kung minsan, yung bang natatampo tayo sa Diyos, bakit ba ganito? Numasamba naman ako, pero bakit ganon? Tapat naman ako sa Diyos. Huwag kang matakot, huwag kang magbago. Kasi ang Diyos natin, sinabi naman sa Bible, pararaanin ka sa apoy ng pagsubok. Ang pananampalataya mo kung malalaman kung ito'y tunay.
Baka nasa pagsubok ka, or baka pinapalo ka ng Diyos. Hebrews chapter 12, pinapalo ng Diyos ang iniibig niyang anak kasi matigas ang ulo mo. Baka nandoon ka sa pagpalo. Yan po ang katotohanan. At maging encouragement po ito sa atin. Pag pinalo tayo, mahal tayo ng Diyos. Sabi doon, di ba? May pinapalo niya ang mahal niyang anak. Paano yun? May pagkapala ka? Wala, hindi ka masaya. Puro problema. So, bahagi po yung pagpalo. Dumadating na blessing, wala kang kapayapaan, magulo, nag-aaway pa kayo, nagkakasakit pa mga, hindi yan galing sa Diyos. O maaaring galing yan sa Diyos, pero pinagkukulang at binabayaang makakilos ng kaaway sa iyo. Magkasakit ka, maubos din ang pera mo, wala rin, nawawala, parang bula, nawawala. Hindi mo ma-enjoy, napapunta sa kawalan. Iyan po ay bahagi ng pagpalo. Amen? Tuwan-tuwa ako nung dito po nasa release. Kaya na-encourage ako. Alam niyo kung bakit? Pag tinatanong ko yung mga tiga-release dito, kung minsan ang bahay nila walang upuan, sabi niya, kamusta na? Mabuti po ang Panginoon, kahit pa paano po may nakakain kami. Buhay pa. Di ba? Laging mayroong pagpapasalamat. Doon ko nakita yung tunay na pagiging Kristiyano. Mahirap na sila eh. Tapos ang dami nilang kukulangan, araw-araw, kailang, parang isang kahig isang tuka. Di ba? Doon mo matusukat eh. Talagang marunong magpasalamat. Kasi ang tunay na pinagpapala, yung marunong magpasalamat. Diba? Pero kung ikaw po hanggang ngayon, kulang pa ako nito, paano ba ito? Kailangan ko ganito. Gayahin ko nga si Pastor para mapunta rin ako na Ireland. Kaya pala maglilingkod sa Diyos dahil sa papunta ng Europe, di ba? Mapunta ng ganito. So, mga kapatid, kinukwento ko ito, ayoko pagmayabang. Kasi kung matuloy man ako hindi, at least, alam niyo, kung matutuloy, wala na muna ako dito. Di ba? Konti lang naman panahon yun. Pero kung nandito ako, okay lang. Pagtawanan niyo ko, hindi natuloy si Pastor, okay lang. Bakit? Hindi man ako naghahangad doon na talagang gusto ko yun, di ba? Hindi gusto ko, dahil nandoon din ang kapatid ko. Kasi yun ang gusto ng mga kapatid ko eh, di ba? Hello? Kasama ko Sister Elmi, hindi ko iwanan yan. Baka sabihin niyo, ako lang. Di po. Okay. Kaya po, napakahalaga po yun, kapatid, na tayo ay, yung pong lagi tayo nakakonekta sa Panginoon. At pangalawa, ay lagi nating isipin, tigalangit na tayo. Sa verse 3 nga, at kapag naipanganda ko na kayo, sabi nga, so doon po yun. Note, may babala ang Diyos. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Ito po, basahin nyo, Hindi makikaila ang mga gawa ng laman, pakikapit, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot, at pag-aaway-away, pagsaselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkampi-kampi, at pagkakabahabahagi, ang pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Basahin po niyan. 1 Korinto, hindi ko po naisulat yan, pero andito po, 1 Korinto, buksan po niyo. Yung Bible, sabi dito, 1 Korinto chapter 6, verse 9. Kasi po, inulit lang po yan, pero may dagdag po dito. 1 Korinto chapter 6, verse 9. Hindi po ako sumulat dito, pero ito po ibabala. Note mo po, at tingnan mo. 6:9. Sabi po dito, ayan po, verse 9. Okay. Hindi pa ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, manlalait ng kapwa o ng daraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, titingnan po nyo. Meron pong isang, nung nangangaral po kami, nahinto lang po kami kasi ang mga estudyante po ay bakasyon na ngayon. Nangangaral po kami dyan sa Kapitolyo, sa Minneapolis. Nung papauwi na po kami ayon sa pangangaral, dahil nangaral po ako, yung bata po kasi, sabi ko, may tanong ka ba? Pero bago ako malis, natayo na ako. Sabi niya, pwede po ba ako magtanong? Sabi niya, ano po ba niyo paano po ba ang mga nasa grupo ng, yung mga, mayroong, identity crisis? Opo. Sabi ko sa kanya,
Alam mo, lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Binibigyan ng pagkakataon kahit ano ang nagiging kalalagayan mo ngayon. May identity po siya, di ba yung LGBT, ganun sabi nga niya. Tinanong niya sa akin, bata po ito estudyante. Tapos binasa ko sa kanya, ito anak ang totoo. Binasa ko sa kanya 2 beses. Hindi tatanggapin sa karya ng langit ang gumagawa itong bagay. Gantong mga bagay. Pero sasabihin ko sa iyo, pero lahat ng tao binibigyan ng pagkakataon. Na kapag tayo nagsisi ng ating kasalanan at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, mapupunta tayo sa langit. Yan po ang totoo. Hindi namimili ang Diyos. Kahit sino ka. Alam niyo kung bakit? Ang dami ko po nakaharap. Mamamatay tao, ginawang pastor pa nga. Adik, puser, naging pastor. Kasama ko po yan sa Malolos. Nakapagmimisyon sa Mindoro. Opo, kasi kasama po ako, kasama po, dinadala kami dyan. Marami ko nakita na nasusuklaman at sinusukan ng lipunan, pero kinahabagan ng Diyos. At marami po ako nakita rin po na ganyan po, merong identity crisis. Opo, kaya hindi po tayo lahat pwede. May pagkakataon na hindi ako namimili dahil ang Diyos hindi namimili. Kaya lang ang tao po namimili. Kapag ang tao po ay pinili niya yung ganong bagay, sabi ng Bible, hindi tatanggapin sa karya ng langit ang gumagawa. Hindi yung gayo. Hindi yung tao na yon. Kundi yung ginagawa. At iyon ay masasawata lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Bakit po? Pag si Kristo ay nasa puso ng isang tao, tutulungan siya para mabago. Amen? Yun po nangyari sa akin. Nabago ako, yung pag-inom ko, unti-unti nawala. Unti-unti po, hindi biglaan. Yung mga ugali ko na hindi maganda, unti-unti nawala. Taon, 2 taon, nawala. Bakit po? Kasi nga may tumutulong na sa akin. Ang ginawa ko lang, laging basa ng Bible, samba, sunod, tapos, di ba, pailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ako yung patago. Alaman nakakakita, gawa uli, di ba? Tagay uli, di ba? Yeah, minsan ganyan wala naman si pastor, bakit si pastor ba Diyos mo? Kaya kung nandito kayo dahil sa akin, umuwi na kayo, hindi kayo ligtas. Hello? Pero kung nandito kayo, at pinakinggan nyo ang salita ng Diyos dahil kayo na kay Kristo, yan po ang totoo. Kahit sa akin pumutang church, kung tinitingnan nyo pastor, hindi kayo maliligtas. Pero kung yung pinapangaral ng pastor, salita ng Diyos nasa puso mo, yan po. Kaya lang malaya po tayo. Malaya po tayo mga kapatid. Kaya nga po yun ay dapat nating, So, sa bandahuli na lang po, so note pa rin po, sabi nga po doon, Matthew chapter 7 verse 21, sabi nga doon, MBB, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Si Jesus Christ may sabi niyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, kaya mga kapatid, huwag mong sabihin, marunong ka tumawag, Panginoon, Panginoon. Pero ang tapasok sa karya ng langit, yung gumagawa ng kalooban ng Amang nasa langit. Paano malalaman ang kalooban ng sa langit? Magbasa ka ng Bible. Ang sabi niya, manalangin kang lagi. Di ba? Kalooban yan ng Diyos. Ginagawa mo ba? Nagbabasa ka ba ng Bible? Sapagkat nabubuhay ang tao, hindi lamang sa tinapay. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Bible, ayan. Wala kang pagkain spiritual. Ayun pala, patay na pala, yung namamatay na pala, nanghihina na pala yung buhay spiritual mo, wala na. Yan po. At minsan, pinipilit mo maging malakas. Nakakatulong po ito, yung pag-attend po ng araw ng linggo, doon po sa teksto natin, nakalagay nga po doon, Hebrews chapter 10, verse 25, at huwag ninyong kakaligtaan ng mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang bawat isa, lalo na ngayong malapit nang dumating ang Panginoon. So nakalagay po yun sa ating teksto. Kaya mga kapatid, ang pag-attend po, ito pa'y pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, sasamba ka tuwing araw ng linggo. Kasi araw-araw, pwede naman tayo sumamba. Kaya ang katwiran ng iba, meron ganito, natisod. Opo. At ngayon sumasamba niya sa TV na lang. Kasi merong online, di ba? Tama ba yun? Buhay ka pa naman Maliban kung may sakit ka Nakakalakad naman Hello? Ang layunin kasi palakasin. Paano lalakas? Makita lang tayo, tinan mo. Alam ko may problema to, pero masaya pa rin dito sa Panginoon, di ba? Nakakalakas yan, di ba? Yung kamayan lang tayo, yung welcome ka, nakita lang tayo, di ba? Pag nakita ba niyo ako, lumalakas kayo. Nandiyan na naman si pastor. Di ba?
kita na naman kami, di ba? Paano lumalakas ka, di ba? Kasi sa bahay, puro problema, di ba? Di ba pag tayo po ay merong mga iniisip, pag pumunta ka sa isang lugar, di ba? Di ba, na-unwind ka, di ba? Ganun din po, pag pumunta ka sa church, andyan si Lord. Kaya nga sabi, kung saan may pagtitipon, nando doon ang Espiritu ng Diyos. Kaya dito bumubuhos ang Espiritu. May Espiritu na tayo pero bumubuhos ang Espiritu. Paano yon? Sa pangangaral at kung minsan yung madadama mo, kung minsan meron pa akong nagpapatuto sa akin, Pastor, bakit gano'n naiiyak ako? Kasi yun ang Holy Spirit. Masarap po yung maranasan. At bandang huli, ang sabi nga po dito, here's of God. Tayo po ay mga tagapagmana ng Diyos. Meron tayong free access to God, to the kingdom of God. At hindi lang tayo may free access, kundi meron na tayong karapatan kung ano yung nasa langit. At habang nasa langit tayo, meron din tayong mga bagay na pwedeng matanggap na nandito sa lupa. Opo, habang nanantay natin ang ating Panginoon. Kasi tagalangit na tayo, kaya lahat ng bagay na naukol sa mga tagalangit, nasa atin na po yan. Ipinamana na po sa atin yan ni Jesus Christ. Yung tagumpay nga niya sa krus, yun nga po, kaya tagumpay na tayo. We are more than conqueror. Opo, hindi tayo nakipaglaban si Jesus Christ. Kaya isipin mo, huwag kang magmalaki. Kaya nga po, huwag tayong magmalaki, magmataas, na kung ngayon, nakatapos ka ng pag-aaral, o kaya ngayon, meron ka ng kabuhayan, o meron ka na, huwag kang magmataas sa Panginoon. Kasi yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Lagi tayong magpasalamat. Yan ang gusto ng Diyos. Amen? At pag naman tayo mainggit, but siya, Lord, bakit siya? Sana all, di ba? Magsikap ka at mag-pray ka kay Lord. Kasi pag nagpe-pray ka, papaunawa sa iyo ng Lord. Kasi anak, hindi yan ang ibibigay ko sa iyo. O di may kapayapaan ka na, di ba? Huwag mo igaya, huwag mong, yung kay Pedro yan. Nakakotse siya. O, ako gusto ko nga magkakotse. Ngayon, sabi ko, Lord, magkakotse ako, okay lang. Pero hindi. Kasi nga, hindi na ako marunong mag-drive. Yung mga anak ko na lang. O, yung mga anak ko nakakotse, di ba? Si Jonathan, sabi ko, mag-aaral ka na mag-drive ng kotse, di ba? Habang bata kayo, di ba? Malay mo. Kasi mingi ako ng kotse. Okay, mga anak ko nakakakaroon ng kotse, di ba? Kasi hindi na ako pwede mag-drive. Ay, pwede pa rin. Siguro sa loob-loob lang. Amen. Hallelujah. Kaya napakahalaga po yon. Romans chapter 8, verse 16 to 17. Opo, ang Biblia, sa verse 16, ang sabi dito, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Amen. 17, at kung mga anak, ang mga ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtiis tayong kasama niya upang tayo luwatiin namang kasama niya. Kaya mga kapatid, yung tinanggap nating Holy Spirit, nung tayo tumanggap kay Jesus Christ, yun nga po, kasama nating Espiritu, kaya meron tayong bagong buhay. Dalawang Espiritu na sa atin, yung ating Espiritu, yung ating buhay, at kaya yung Holy Spirit. Amen? At kayo na po napapatunay na tayo anak ng Diyos. Yun po yung nadadama ng isang taong tumanggap kay Jesus Christ. Hindi po yan yung parang sinasabi lang. Ang hindi mo naranasan to, hindi mo nararamdaman to sa buhay mo, mga kapatid, baka hindi ka nakakausap ni Lord. Yun nga yung sasabi ko, kaya kung minsan, meron po nagtuturo, hindi rin totoo ang Holy Spirit, wala nang himala. Hindi po. Walang pinagbawal sa Biblia. Tao lang po ang namimili. Kasi nga po, meron pong ganyan. Kaya nga po, meron pong mga tao na hindi po makakilos ang Holy Spirit. Merong isang tao po na pumunta sa mission. Alam po ba nyo na ano po yung sinasabing sa lugar na yon, pagka yung mga may kulam, alam po, na-hospital po yung missionary kasi hindi naniwala sa Holy Spirit. Kaya nga po, ang Bible, kaya po kayo may Bible dyan, pag-aralan nyo, hindi po pinag-aabawal ng Diyos yan. Kasi ang Holy Spirit, nasa atin siya. Siya po nangungusap sa atin. Siya ang tutulong sa atin. Siya magtuturo ng lahat ng bagay. At nagpapahig siya ng maraming bagay. At siya'y gumagawa ng himala sa pamamagitan mo. Kaya pag may pinutungan ka ng kamay, na ikaw ay nanampalataya, gagamitin ka ng Diyos yung kamay mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit upang magpagaling. At kung hindi man gumaling yan, at least ginawa mo yung part mo. Kaya kung minsan ito po nangyari sa atin, kaya hindi nagpe-pray ng may sakit, baka hindi gumaling baka hindi gumaling. Bakit? Hindi ka maniwala sa Holy Spirit. Kaya hindi po ako nangangimi. Pag may sakit, pray ka agad.
Hindi ba na ako nagkapagaling eh? Inutos lang yun eh. Hindi ko sinasabing lahat ng pinag-pray ko ay hindi gumaling. Meron po. Hindi ka makakita ng himala kung hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos. Matatakot ka. Hindi ka namumuhay sa katotohanan. Kaya kailangan mamuhay po tayo sa katotohanan. Kung ano yung tayo po lagi ay nandoon po sa nagtatamasa na tayo ng maraming mana. Ayan. Sa Ephesians chapter 1 verse 3, ito po, mana na binigay po sa atin. Bawat mananampalataya. Ephesians 1:3 sa MBB, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus. Ano ba ang kailangan mo ngayon? Kailangan mo kapangyarihan laban sa kaaway. So, binigyan tayo. Ang palayas ng demonyo. Sa pangalan ko, ang palayas ng demonyo. Ano pa? Ano mo lang pagkain sa inyo dito sa lupa? Corporate prayer. Ibigay na mga nasa langit. Ang talian dito sa lupa, ang talian sa langit. Matthew chapter 18, verse 18. Tapos 19, magkaisa sa dalawa o tatlo. Pag-ingay sa anumang bagay sa dito sa lupa, ikakalaw ng mga sa langit. Amen? Marcos 16, 17. Diba? Ang sumampalataya ay ibibigay ng kapangyarihan, 17. Pangalan ko yung kapalasin ng demonyo. At pagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi sila maalam, makanalahas at makahinulas. At ang maputungan ng mga kamay, gagaling. Alam, naniniwala ka ba dyan? Kaya hindi tayo magkaroon ng himala. Kahit sa kabuhayan natin, kahit anong nasusunod, natatakot tayo na simula ng isang bagay. Yun po, kaya naman totoo po yun. Ako, mahina ang loob ko. Hello. Kaya napakahalaga po na tayo pong lahat ay, ayan po, tumanggap na po ng mga mana na galing sa langit. Buhay ka pa. May kapangyarihan ka na sa lupa. Dahil hindi ka taga-lupa. Taga-langit ka. May kapangyarihan ka galing sa langit. Lahat ng pagkapalang espiritual ibinigay ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 3. Tapos sa ikalawang Pedro chapter 3, chapter 1 verse 3 sa MBB, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay na maka-Diyos, matuwid. Sa ibang salin, yung banal. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang baginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Mga kapatid, ano ba kailangan mo para ka mabago ang buhay mo kaya wala kang gagawin? Ang gagawin mo lamang, isuko mo. Yun po ang problema natin, na magsuko ng buhay. Kasi nga po, may pride tayo, ayaw natin ituwid. Meron tayong gustong gawin sa ating sarili. Pag pinapangaralan, dadamba. Nanay naman eh. Di ba? Kasi ginagawa, kasi walang pinag-aralan ng nanay. Sila kasi, hindi, ano yan. Itong problema ngayon. Dahil dito, titigas na ulo. Pero ang dami dito mabubuti, di ba? Di ba? Ginagamit ito ng mga Kristiyano, pero ang dami dito puro kalokohan. Yan ang problema natin. Kaya nga mga kapatid, nasa huling panahon na tayo. Kaya nga, kung walang mga ngaral na magsisisi ng mga kasalanan, kung ano kasalanan ngayon, mga kapatid, marami ngayon namimili. Akala niya yung kasarili niya masusunod, papunta sa langit. Hindi! Ang pagpunta sa langit, sabi nga si Jesus Christ, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa langit, sa Ama. Kundi sa pamagitan ko, ano ba, kalooban ng Ama? Una, manampalataya kay Jesus Christ. Kung nanampalataya kay Jesus Christ, yung Panginoon at tigapagligtas, sinusunod mo? Ugatin natin. Siya ang Panginoon mo, tigapagligtas. O tigapagligtas lang, hindi mo Panginoon. May danger yan. Parang ang seaman na umaasa lang sa life jacket. Ginagawang life jacket siya kasi ayaw kong mapunta sa impyerno. Bakit? Yung life jacket ba, makadadala ka sa langit noon? Lumilipas din po yun kasi pinag-aaralan po namin yan. Kaya mga kapatid, tumayo po tayo lahat.
Meron na tayong free access to the kingdom of God. Kaya ngayon, alam nyo, ang laki ng mga gawa natin. Yung problema ng kapitbahay mo, problema ng bansa natin, problema ng mundo. Kasi merong intercession prayer. Intercession prayer. Prayer of intercession. Pwede tayo mamagitan. Bakit? Tiga langit na tayo eh. Anak na tayo ng Diyos. Asa atin na lahat ng power. Para yung mga tao na wala kang maibigay, wala kang maitulong, kasi may sakit siya, wala kang maibigay ng kahit 5, pero yung prayer mo, mas makapangyarihan kaysa doon sa piso mo. Hello? May kapangyarihan po tayo. Maliban na lang, narito ka, hindi mo tinatanggap si Jesus Christ. Ang susi dyan, tanggapin mo si Jesus Christ sa puso mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, pumasok ka sa puso mo. Puso ko, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Sa lahat na nanonood po, kailangan natin ngayon manumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng Jesus Christ dahil siya lamang ang namatay sa krus. Inilibing 3 araw na buhay na muli at siya nabubuhay magpakailanman. Siya nakaupo sa kanan ng Diyos ngayon. At kung tatanggapin mo siya yung puso, pagsisihan mo yung kasalanan. Aminin mo na ikaw yung makasalanan. At sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpakailanman. At kung naririto ka at patuloy nandoon sa struggle mo sa buhay mo, hindi pumapabor ang God kapag hindi ayon sa kanyang kalooban. Huwag natin pilitin, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay maibigin. Pero hindi siya konsentidor na Diyos. Kung ano nakasulat sa Kanya, kaya namamalo siya. Kung lilis ka tayo sa katotohanan na ang tunay na anak ng Diyos ay sumusunod o alagad ng Diyos ay sumusunod sa Kanya, ano man ang mangyari. Kung tayo may nagkamali, isa lang naman inaantay ng Diyos, magsisikat talikuran mo ang mali mong gawain. Hindi Kanya pababayaan. Ano ba yan? Trabaho? Ano ba yan? Pera? Kaya sa oras ito, lumapit ka. Dahil may isang kapatid na nanalangin, baksa ka na ang buhay. Pisinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon at siya binigyan ng pangitain ng Diyos sa isang panaginip. Binigay siya, tinuruan siya ng isang wala siyang pinag-aralan na mataas. Binigyan siya ng karunungan sa isang business. Nagsimula siya sa 100, naging 1,000, naging million. Dahil nagsuko lang siya ng buhay sa Panginoon at sumunod bilang alagad. Yung nagawa ng Diyos sa mga tao, sa ibang tao, kaya niyang gawin sa lahat ng tao dahil Diyos siya. Lamang may tinakda siya para sa atin, una-una lang, at may kalooban siya para sa atin. Yakapin natin ang katotohanan ng may Diyos sa buhay. At tayo po ngayon ay may free access na kung saan siya naroon. Mismo sa Diyos, tinatanggap tayo ng Diyos ngayon. Lahat ng panalangin mo, daing mo, dinidinig niya. Lamang ang kahinaan natin, nagmamadali tayo, hindi tayo matyaga. Kaya minsan iisip natin, hindi yata totoo ang Diyos. Masasabi ko sa inyo, hindi po. Hindi nagbabago ang Diyos natin. Noon, ngayon, at magpakailanman. Gawin mo lang siyang Diyos. Hindi katulong. Diyos. Bayaan mo na kung ano ang plano ng Diyos sa iyo. Iyon po ang matupad. At humiling ka lang. Humiling ka lang dahil sinabi lang niya kung anong kahilingan mo. Humiling ka na mabubuting bagay. Magaganap yan sa iyo. Nakasulat yan sa salita ng Diyos.
Kaya tayo po ay manalangin, lumapit po tayo sa Diyos kung tayo po ay nagkasala at nagkamali. Humingi tayo ng tawad. Sige po, tayo po ay lumapit, Amang Banal. Humingi ako ng kapatawaran sa iyo sa aking mga kasalanan at pagkakamali. Hanggang sa oras na ito, O Diyos, tulungan mo ako na ang sarili ko ay maipailalim ko sa kapangyarihan mo tulad ng aming Panginoong Hesus. Nung siya'y nanalangin, ang sabi nga ng aming Panginoong Hesus, Ama, kung maaari alisin mo ang saro ng puot na ito na hindi ko inumin. Pero ang sabi nga ng Panginoong Hesus, sinabi niya sa Ama, ngunit Ama, mangyari ang iyong kalooban, hindi ang aking kalooban. Sino kami, Panginoon, para diktahan ka? Kaya, O Diyos, dalahin ko po, padama mo sa bawat isa amin. Lord, ang iyong kagandahan na hindi ka nag-iisip ng masama at gagawa ng masama sa sino man nagtitiwala at sumusunod sa iyo, sa mga alagad mo. Bagkus marami kang pangako. At Lord, yung mga pangakong ito, dalahin ko po, magkaroon ng katuparan. Spiritually, lumago po sila. Gayun din po yung pangako mo, na kung may susunod sa iyo, unahin ka namin lahat ng pangangailangan, material na bagay, pinansyal. Ipagkakaloob mo sa amin. Kaya, O Lord, dalahin ko po, maranasan po ng bawat isa na ikaw ay tunay na Diyos. Lamang kami sumunod sa iyong kalooban at lahat ng bagay, higit pa sa aming kayang hilingin at isipin ay kaya mong ibigay sa amin sa kapangyarihan ng Espiritong nasa amin. Magagawa mo ang lahat ng bagay. Kaya, O Diyos, palakasin mo ang loob ng bawat isa. Kahit po ngayon, merong problema ang buong mundo, may problema ang aming bansa, at nakaharap kami sa marami pang problema na maaaring pahintulot mo. Kaya, O Diyos, ang dalahin po namin, patatagin mo ang iyong mga anak na sa kabila nito, O Diyos, mga problemang ito, Lord, maranasan nila yung katotohanan na sinabi mong hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man, O Diyos. Lord, pagkus, dalahin ko po, yung kalakasang ito na sa amin, maibahagi namin ito sa iba upang marami po ang makakilala sa iyo. Gayon ay lumakas ang kanilang loob, Panginoon. Sa kabila ng maraming problema, hindi dapat kami matakot. Bagkus kami magsuko sa iyo at hindi mo kami pababayaan. Panginoon, dadalahin ko po ang lahat ng mga kabataan, lalo sa panahon ito, sa kanilang pag-aaral. Lord, nagtataasan ng mga bilihin. Ano ang po yung dumating ng mga problema? Lord, tulungan mo po ang mga estudyante po namin. Makatapos po sila, elementary, high school, college, hanggang sa pagkuha ng board exam. Doon po sa mga trabaho, Lord, makakuha ng maayos sa trabaho. Yung may mga trabaho, Lord, patuloy po sila yung proteksyonan mo, kanilang mga kalusugan. Ingatan mo sila kung sila naglalakbay. At ang mga magulang, Lord, dalahin ko po, na ngayon ay nag-iisip, Lord, maraming problema ang kinakaharap. Financially, materially, spiritually, pagpalay mo po ang bawat isa. Ama, dumadalangin po ako, Lord. Maging yung mga nakakulong po sa mga kawalan at mga tanong sa kanilang buhay. Lord, yung mga kabataan naghahanap kung ano ang identity nila. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sapagkat ang pagmamahal mo ay para sa lahat. Tulungan mo na sila po ay makatagpo sa iyo at maranasan nila ang iyong pag-ibig at madala sila sa tamang daan ng kabanalan. Ama, salamat po at dalahin ko po, Ama, sa araw na ito, Lord, lahat ng nanambahan, lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, pagpalay mo ang bawat isa. Lord, tulungan mo kami na maipalaganap namin ang mabuting balita. Yamang ngayon ang palatandaan na nakita namin malapit ka na pong dumating. Panginoon, dalahin po namin, maging busy po ang body of Christ para sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Sa anumang paraan, kung saan man, at anumang panahon. Ama, maraming salamat po. Purihin ka po sa araw na ito. Salamat po sa mga biyaya mo, sa pagtuturo mo. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless you.